Hindi ko sir matandang 2016, para 2016 sir. 14 years ka pa lang sa pulis. Yung ganyang mga klaseng enkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Napamura pa sir siya eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat sir ako, umagwat ako sir eh. Atras sir ako. Ayun sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako sir. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, iba ang istorya na nangyari. Wala namang putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao. Now may post-mortem na. Malinaw na Mr. Chairman na yung pagbaril nasa likod. Sergeant Michi Perez. Ilang taon ka ng pulis? Mag 14 years sir nag 14 years sir noong July 1. Sa loob ng 14 years na yung pagserbisyo bilang pulis, ilang beses ka na nagkaroon ng enkwentro? Pangalawa to sir. Pangalawa? Yes sir. Yung una, saan nangyari? Sa barangay Lipahan din po sir. Doon din, sa lugar na kung saan nangyari. Ayun sir. So halos parehas ng pinangyarihan. Hello sir, magkalayo sir. Magkalayo? Same barangay lang sir. Same barangay pero magkaibang lugar. So, doon sa unang enkwentro, namatay ba yung suspect? Yes sir. Yung pangalawa, namatay din. Yes sir. Okay. Yung unang enkwentro mo, Sarge, saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na sir matandaan. Hindi ko sir matandaan kung anong year din nung encounter na yun sir. Matagal na sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? So, ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan ay nagkaroon ka ng enkwentro, hindi mo matandaan? Tandaan ko sir yung encounter pero sir yung tama sir hindi ko na sir matandaan sir. So, hindi mo matandaan yung unang enkwentro mo kung saan ang tama nung victim. Opo sir. Yung bang victim, lumaban ba? Yes sir, armed encounter sir. So, armed encounter yon. Anong circumstance? Para lang ma-educate kami, Sarge. So, yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng bypass din. Yes, Your Honor, sir. Anong taon yan? Hindi ko, sir, matandang 2016, para 2016. 14 years ka pa lang sa pulis. Yung ganyang mga klaseng enkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Ang ibig mong sabihin, hindi mo matandaan kung ano yung sirkumstansya ng engkwentrong nangyari sa buhay mo bilang isang pulis? Sir, tanda ko, sir, yung sa encounter. Pero, sir, yung sa tama, kasi pag... Hindi naman tama na yung yung tanong ko eh. Di ba? Ang tanong ko sa iyo, nagkaroon ka mo ng enkwentro. Di ba? So, dun sa enkwentrong yon, sabi mo, nag-conduct ka rin ng bypass. Tama? Yes, sir. So, yung suspect, ikaw ba mismo ang nag-conduct ng bypass? Bali, sir, isang team kami, sir. Isang team. So, nung binaybas niyo yun, bumunot ng baril. Yes, sir. Ilan kayo na lumapit sa kanya? Sir, isipin, hindi ko, sir, na ang dami ko na, sir, na bypass operation, sir, hindi ko Pero na, sir, sa dami ng matandaan. bypass mo, dalawa lang ang may enkwentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang yan eh. Sige, mamaya, tanungin mo, isipin mo mabuti, tandaan mo mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang enkwentro. Bypass din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira saan ka nakatira?
Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka. Yes, sir. So, posible na yung mga tiga doon sa barangay na yon sa Quezon, sa Chaong, ay nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. No, sir. Sariaya po, sir, ako. Sariaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa yung ganong inkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yun eh. So, maring sumik ka doon sa lugar nyo na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kaagad eh. Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect. Lumapit, sir, ako sa suspect, sir. Binigay ko, sir, yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse, sa No, bisikleta? no, sir. Bumaba, sir, siya sa motor, sir. Bumaba siya sa motor. Lumapit siya sa'yo. Kabo, ikaw lumapit. Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na dun sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin dun, sir, sa area, andun na, sir, siya eh. Okay. Inabot mo yung 500. Yes, sir. Pagkatapos, Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. okay, pagbigay sa'yo, gaano siya kalapit sa'yo? So, malapit lang, sir, ang distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang na ganyan. Okay, so inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs, Yes, sir. yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, ay tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko, sir, kung kung basura nga, kung shabu nga, sir. Sir, positive. Nung pagka nilagay ko, ano ko, sir, yung basura ko, yung basurang galing sa kanya. Tanggal ko, sir, sombrero ko, sir, para yun, sir, yung napag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, eh. Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, sir, napamura pa, sir, siya, eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat, sir, ako. Umagwat ako, sir, eh. Atras, sir, ako. Ayun, sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Napilitan na, sir, akong gamitin yung issued firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir, 9mm, sir. At yung gamit ng suspect, ano? Sir? Revolver, sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes, sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko, sir, ay kanan, sir. Yung Paano siya binunot bumunot nung nakita mo? niya. Ganito, sir. Ha? Saan niya binunot? Sa harap, sa likod, sa gilid, Sir, sa ulo? para, sir, dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Papaganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya, binunot. Yes, sir. So, sa madaling sabi, siya ay kanan. Yes, sir. Yun ang pagkakatanda mo. Yes, sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan, sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo. Yes, sir. Bago pa siya nakapaputok. Hindi, sir. Nauna, sir, siya magpuputok, sir. Kaya ko lang, sir, siya pinutokan. Nauna, sir, siyang pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa. Hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan. Nakita ko lang nung bumagsak na So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya. Yes, sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17, sir. 9mm. So, 9mm yon. Okay. Mr. Chair. One last question, Your Honor, if I may. Just para lang, hindi ko lang makakalimutan. Doon ba sa, ito bang si Brian, yung victim ba ay nasa OB ba ng Drug Enforcement Group ng Quezon? Sir, wala pong OB o order of battle, sir. Oh, nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers or nasa watchlist ba siya? Sir, hindi ko po, dahil Quezon na, sir, yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may COPLAN yan. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yun? Sergeant Michi Perez? No, sir. Di mo alam. O di hindi ka nag-COPLAN. Which is a requirement for the bypass operation. Correct?
Tama, Michi? Yes or no? Oh, di ba? Pag magkukondak kayo ng operation, meron kayo sinasubmit na coordination, na co-plan. Tsaka by bus yun eh. Alam Oh, di ba? Meron? Coordination lang, sir. Tsaka pre-operational procedure, Correct. sir. Oo, saka SOI. Yes, sir. Oh. Di ba? Eh di dapat inano mo, oh, kasama ba to sa mga watch list? Ba't natin babayabas kung hindi kasama sa watch list? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yon kung hindi niya kinasing yon, hindi niya pinag-aralan yon. So alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok, kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo, alam ni Captain, ano ba to, alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Eh wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Macaraig yan? Yes, sir. Yes po, sir. So, alam mo na wala sa watch list si ano ba nun? Victim, yung si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset. Saan? Sa Alpha, sir. Ang nakuhang kuwan po, sir, yung information po. Oh, pero pagka buy bust, may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, ano? Captain Macaraig? Yes, Your Honor. Oh. Police Master Sergeant po. Master Sergeant. Oh, well, promoted ka na. Pinromote ka kaagad ni Congressman Dan Fernandez. Hindi, ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honors, is that yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondakan ng buy bust operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin may dala yan. Yes, sir. Di ba? Oh, ngayon, yung kwento dun sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar, ano yun? Solar electric fan. Oh. Solar electric fan. Gaano karaming shabu nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Bali po, hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Sige, gaano karami? Perez po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams. Yes, sir. Okay. 4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, Michi eh. Di ba? So, buy bust din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. Oh, so, yung kwentong yan, medyo, medyo, alam mo, If I may, Congressman go ahead. Barbers. Hindi, I'm running out of words to hindi, kasi say, I Mr. just wanted to Chairman. explore that issue as well. Kasi parang medyo familiar din ako dun sa issue yan. Michi, kasi bro, sandali lang, isa lang. Kasi babalikan natin yung issue yun. Sinasabi mo na meron din nangyaring buy bust operation. Kanina sinabi mo, hindi mo tandaan, pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate buy bust operation? Was that recorded sa ating police station? Yes, sir.
Are you sure? Yes, sir. Michi, huwag kang magsisinungaling, ha? Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropyo, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Anong pangalan nung napatay? Ronilon, ano ko lang, sir? Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo. Villalobos, sir. So, hindi ito yung Adan. Iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala yung Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well, no? Kasi napanood nila yung ginagawa natin, eh. And there are two personalities who contacted us that you have the same kind of bypass operation allegedly that was conducted. But for the meantime, I will be yielding the time of... are you done, Congressman Barbers? Not yet. Yes, I am. You are done. I yield to the... Okay, so... I yield to Congressman Bago Acop. ako magtanong muna, I'll let Congressman Acop, then Congressman Kit Flores, and then I will, if others will not ask, I will be asking. Okay, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. This would not form part of my interpellation. Ito po yung clarification lang doon sa sagot doon sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo'y nagkabarilan, allegedly, ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon, ang sagot mo kay Honorable Barbers, na-complete yung kwan, tapos nagkabayaran. At that point in time, nakita mo, bumunot si Brian, and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin, umatras ka ng 15 feet? Bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Iha? Paano kang maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nag-demonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target? O tsamba lang yun? Kung totoong nangyari? Sir, pumuputok po ako, sir, eh. Sabi mo, once a month, pumuputok ka last time. Pero, sir, ano po, Yun na nga. Hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, Iha, eh? Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil mayroon gusto akong i-establish. Iha.
14 years ka lang sa serbisyo. Ako mahigit 30 taon. Para doon sa kwan mo, istorya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang 100 beses. Istorya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala naman putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa dahil ginagawa yung mga coordination. Ano, Iha? Ikaw ang nagbantay kay Brian nung nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo, gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo Ikaw naman, Iha. Thank you, Mr. Chair. My turn daw, sabi ni Chairman. After Okay, you, Chairman. I sit now as the chair of the committee. As previously stated by the chair, Congressman Keith Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, when you were with yung na-encuentro mo, ano ang suit mo that time? Civilian clothes, sir. Civilian clothes. May jacket ka ba? Wala. Wala po, sir. Walang jacket. Where did you place your firearm? Sa bag, sir. Sa bag. So pinutukan ka, bumunot ka pa from your bag and was able to fire back. Tama? Yes, sir. So kinuha mo pa from your bag ang baril mo? Yes, sir. Yung bag ko, sir, bukas na, sir. Yun. Bukas na. Okay. Ang bag mo, nasa harap mo, nasa side mo, ano? Nasa harap ko, sir. Nasa harap mo. Okay. Ilang beses siya pumutok sa'yo? 2, sir. Twice. And twice, you moved back, retrieved your gun from your bag, and fired back. And tinamaan mo siya. Yes, sir. Okay. Ang distance mo from yung namatay and from yourself is ilan? How far were you from, ano? More or less, sir, 5 meters, sir. Yung estimated ko lang, sir. Hindi ko Estimated na, sir, lang. masyado kung sigurado, Okay, sir, but sa mga layo. sabi mo rin kanina, kaabot niya lang yung basura sa'yo, di ba? Yes, sir. So, that's arm's length. Sir, yung nung pagkaabot niya, sir, tumakbo naman, sir, siya Hindi naman, sir, yung pinutukan agad ako na... Okay. So, tumakbo pa. Away from you or going towards you? Away from me, sir. Away from you. So, he had his back turned against you. Nakatalikod. No, sir. Yung Paano? Sige. yung patakbo, sir, na putok Patakbo. Yes, Yung sir. parang sa pelikula. Yung tumatakbo away and firing the gun. Right? Yes, Tama? So, okay. The suspect was running away, firing a gun, and gave you sufficient time to get your firearm from your bag, shoot back, and hit a moving target. Correct? Yes, sir. Tama. Okay. Galing nito. General Akop. Okay. Okay. Sige. Balik Are you ka sa- done? I'll give it back to you. Sandi. Chairman Dan, I am not yet done. Okay. So, sige. Sergeant Perez, how many times did you fire your firearm? Isa lang po, sir. Isang discharge lang. Yes, sir. Okay. And at a distance of about 15 feet, you were able to hit a moving person. Tama, no? More or less, sir. Hindi More ko, or sir. less. Hindi ko, sir. Tansya ko lang, sir, yun. Okay. Is Soko here? Yes, sir. Yes, is Soko here? Yes, sir. The entry wound of the of the bullet wound, was it on the front part of the leg or the rear part of the leg? Ang entry. Your Honor, it's at the rear part of the leg. Rear part of the leg. The thigh. So rear part of the leg meaning the person had his back against the person who fired the firearm. Yes, Correct? Yes, Your Honor. So nakatalikod. Yes, sir. So running away. Possible. Possible na running away. Whether what can you determine from the bullet wound that where the distance of the person who fired the firearm as against the bullet wound? Sir, in absence of tattooing, what No we call tattooing. there was no tattooing, So sir. it was at a distance. Yes, sir. So rear, no, sa likod. Yes, sir. Okay. Absence of tattooing can be seen in at least more than 24 inches, sir, for the pistol, for
Long firearm, it's at least 1 meter. Okay. So more than 2 feet, at least. Yes, More sir. than 2 feet. Yes, So it sir. could be 15 feet, it could be 20 feet, It could be, sir. because of the absence of tattooing. Yes, sir. Okay. Now, from your investigation of the entry of the bullet wound, na it being at the rear part of the leg, di ba? Does it indicate that there was no threat already to the person who fired the gun because he had his back turned? Yes, sir. It can be presumed that It can be presumed, yes, correct? that there was no threat. Now, there was no direct threat to the person firing the gun because he had his back turned. Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Congressman, I'll be asking question if Congressman Paduano will not stop talking to my secretary. So, Hindi, problema kasi, Mr. Chairman, we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Inisa-isa ko na to si Sergeant Perez na to pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na from the NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na yung pagbaril, nasa likod. Nasa likod yung entry sa tie. Malinaw yan, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisinungaling from the very start. Now, yung iba pa mga operatives, nandito ba? Ako will not anymore ask Perez. Kasi yung teorya ni Chairman Akop, mukhang yun. Anong nangyari dito? yeah. Yung iba pang mga mga kasama ni Perez, nandito ba? Okay, Pai. Before we call them, Congressman Paduano, can I ask some question? The chairman will be asking. Sa kay Perez. Sige po. Public before yung tatlo, no? Okay. Kasi, Michi, I was able to read your judicial affidavit, no? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no, when they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. So ngayon, Michi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car. Yes, sir. Anong ang pangalan ng sasakyang yon? Yung green. Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Michi, ha? So, doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car, yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang. Wisan dito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir, PMSG Macaraig, sir. Si Juan Macaraig. Will you confirm this, Juan Macaraig, Sergeant Macaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, Diyan, Macaraig, Okay. So, sino nasa likod ng green car? Macaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan Sino nasa likod? Ang kasama ko po ay, ang driver po, sorry. Ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? Patrolman Carpi po. Saka sino pa? At ang barangay official po. Barangay official. Ano pangalan ng barangay official? Konsihal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras nyo kasama? Nung lumakad kayo, alas 7. According sa affidavit, alas 7, di ba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So,
Okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo, Michi. Michi, will you confirm this na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Makaraig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal nandun, at ang representative ng Minja andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsehal Dante Magpantay na administering officer nito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magpantay, Konsehal Dante Magpantay, okay? Kinakwento niya dito sa kanya affidavit kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakaupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay pulis na si Jaen at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Pichi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido? And at the same time, executed by Consular Magpantay? Alin na totoo dito sa dalawang to? Yung affidavit ni Magpantay o yung judicial affidavit mo? Sir, sorry sir, wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Konsehal Dante Magpantay, sir. Okay, ang sabi ni Konsehal Magpantay, alas 8 siya ng gabi, pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang, magkasama na kayo, or before 4:30, magkasama na kayo. And I will show you something, Mitzi, saka Sergeant Pakaraig, ano? Yung sinasakyan yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, Sergeant Pakaraig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 4:28 pa lamang andun na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024 ng 28, 16:28. Stop. Stop. Balik nyo. Stop. Mabagal tong ating mga technical. Ayan. Is that the card that you used? Ang gulong, kulay itim sa harapan, ang likod, silver. Magkaiba gulong sa harapan. Magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the card that you use? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung anong oras dumaan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magpantay. Pero according sa kanya affidavit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-conduct pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Konsehal Magpantay? Hindi pa po siya kasama nung time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? Judicial affidavit nyo, sinabi nyo, kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito. Page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Vios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Makaraig, habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Councilor Dante Magpantay ay nakaupo sa huliang parte ng sasakyan. Ayan, sinabi nyo sa judicial affidavit ninyo eh. Oh now,
Anong, ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful, again. Tanong ko kay, Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan ba si Sergeant Jefferson Trinidad? Can you kindly sit here? Wala na upuan dito. Dito ka sa, Please, si Sergeant Jefferson Trinidad. Yes, naka-out na yan. Nag-out ka na ba, Sergeant? Can you kindly sit here? Can you kindly, paki-open mo nga uli? Pakita natin yung susunod na car. Sige. Ito yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Macaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. I am not familiar with the... You are not familiar. Kilala, ang tanong ko, hindi ka pamilyar? Hindi po, Your Honor. Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your Honor, sa... Hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan? At yung taong may-ari ng sasakyan yan ay nakakulong pa sa police station ninyo. Kaya huwag ka magsisinungaling, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Yes or no? Hindi po ako familiar, Your Honor, sa... Colonel Lintang, babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of this car that is impounded in a municipal police station ng San Juan. Sige, Mr. Malinaw. Major, Colonel Malinaw, can you tell us about this car? Sir, good morning sa ating lahat po. Based on our continuing investigation conducted by my officer, it was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan Municipal Police Station after it was apprehended for violation of reckless imprudence resulting to damage to property last April 14, 2022. And also, sir, it was based on the account of the witnesses and the video presented, ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. Kita mo? So, this finding, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Rest assured, sir, itong effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin and criminal cases, sir. PD Malinaw, thank you so much. And RD, Lucas, thank you so much for that confirmation. No? And masakit man, pero we have to clean up yung ating pong structure. Colonel Lintang, alam mo to, police station mo to. I reminded you kanina, not to lie. Di ba? And you are protecting your men. In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, 2 taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? Colonel Lintang? Your Honor, marami po kasi naka-impound sa... Later, Colonel Lintang.